Hello, man. Saan ba galing? Ate, the busiest girl in the world. Hey boy, hello. Oh, I think I can see it. Hey man. Hey man. Hey man. Saan ka pupunta? Church ka. It's Sunday today. What can you say about... Wala pa akong tinatanong natin agad. Invite mo sila sa church. Ito, invite mo sila sa church. Hello everyone. It's Sunday today. And here's Emma. Ate, Kuya Boy is there. What can you say? So good today. Today is Sunday. Go to the church. We need to go to the church. Welcome po sa 2 years anniversary sa Fisher Mall ng Dulos. And parang kailan lang, no? Nakakadalawang taon na rin pala ang Dulos sa Fisher Mall. Nakakatuwa lang talagang isipin na taon-taon, parami ng parami at palago ng palago ang pamilya ng Dulos. Ibig sabihin lang din ito ay marami na rin ang talagang nagiging disciple ni Jesus Christ. Naalala ko pa nung unang attend ko sa Dulos for Christ. Grabe ang anto ko. At parang hindi ako interesado nun. Subalit, hindi ko inaasahan na magbabago rin pala ang pananaw ko sa buhay. Babalik din pala ako kay Lord. Dati nga, kapag nagpipreach si pastor, akala ko ako yung laging pinapatamaan. Lately, na-realize ko na hindi kaya masamang tao lang talaga ako, kaya lahat ng mga binabanggit ni pastor na kasamaan, parang ako yung naapektuhan. Ang pagbabago ay hindi mo magagawa sa isang overnight lang. Dapat gradually mo siyang ginagawa. Dati nga pagka gumagawa ako ng kasalanan, as in, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung may masasagasaan at wala rin akong pakialam kung may masasaktan. Pero nakakapagtaka no, bigla akong binago ni Lord. Ngayon, nag-iisip na ako, nagdadalawang isip na ako, gagawin ko ba to o hindi ko gagawin. At in the end, hindi ko na ginawa yung mga masama kong gawain. Marami nga nagtatanong sa akin kung bakit daw nagbago ako ng pananaw sa buhay. Ang totoo niyan, hindi naman ako nagbago ng pananaw sa buhay. Nagbalik loob lang ako kay Lord. Dati na naman tayong religious kasi naniniwala tayo sa kanya-kanya nating mga religion. Kaya lang, ang wala sa atin ay yung relationship kay God. Nagkaroon din tayo ng maling paniniwala na maging mabuti ka lang at higit sa lahat ay hanggat wala kang tinatapakang tao ay okay na. Dati-rati kapag nagkakaroon tayo ng mga problema, ginagawa natin last resort si Lord. Ang totoo niyan, pagka nagkaroon tayo ng problema, ang dapat talaga natin gawin ay unahin si Lord. Karamihan kasi sa atin ay naalala lang si Lord kapag down na tayo. Pero kapag nabigay na niya ang solusyon sa ating mga problema, muli nakakalimutan na natin siya. Sana mas marami pang makakilala ni Lord. Hindi ito tungkol sa religion. At walang anumang relihiyon na magliligtas sa iyo. Ang tanging magliligtas lang sa iyo ay yung faith at higit sa lahat, ang relationship mo kay God. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli.